1, 2020. Mapagpalang gabi po, mga kapatid ko kay Kristo, at nawa ay datnan kayo ng pagbating ito sa anumang panig ng mundo ng isang mabiyaya, mapagpala, punong-puno ng kalakasan araw na ito na galing sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. Kaya naman po, sa gabing ito, muli, Brother Ronald po, mula sa Doha, Qatar. Samahan niyo po muli ako na itaas ang ating mga panalangin sa Panginoon. Tayo ay magnilay ng kanyang mga salita at higit sa lahat ay magsama-sama sa isang oras na puno ng pananambahan at kumustahan. Kaya tara kapatid ko kay Kristo, awitin natin ang papuring awit. Salamat sa Diyos at muli ay pinagtagpo-tagpo niya tayong muli sa araw na ito na malalakas, malulusog, mayayaman, masisigla at punong-puno ng mga biyaya. Punong-puno din tayo ng mga ngiti sa ating labi sapagkat sa kabila ng dinaraanan natin ng mga pagsubok sa araw-araw, tunay nga na ang kapayapaan ni Kristo ay sumasa atin sa bawat sandali ng ating buhay. Kaya naman po, sa gabing ito, samahan niyo po ako sa pagsisimula ng ating programa sa pananalangin at pagtataas natin ng ating mga intensyon sa gabing ito. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon sapagkat inihiling ko rin po sa inyo na isama niyo po ako sa inyong mga prayers ngayon sa pagdiriwang ko po ng aking 40th birthday. Maraming salamat po sa lahat ng pagbati sa buong maghapon. Kaya naman kapatid ko kay Kristo, tara, sumamba tayo sa Panginoon. At bilang panimula, tayo po muna ay manalangin ng ating Angelus, ng Lord's Prayer at ng ating Covenant Prayer, ang Psalm 91. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglihim ng dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nagpamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, Kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. at yayamang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesus Kristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kalwalhatian sa langit, sa pamamagitan ng Jesus Kristo ang Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Mapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na sarot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na sarot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot kasama anumang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maanan. Ika'y nagmamasi at sa panunood inyong umamasdan. Iyong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin kay mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga pagmahirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw makaroon, iyak na iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabangkit, di ka maaano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao kung kikilatin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipilit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ng lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salo. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Ama naming makapangyarihan sa lahat, dakila at mapagmahal na Diyos. Muli, Ama, sa gabing ito kami po ay tumatawag sa iyo. Kami po ay dumadalangin sa iyo. At inihiling po namin sa iyo, Panginoon, na buksan mo ang durungawan ng langit at pakinggan mo ang aming mga dalangin. Hinihiling po namin sa inyo, Ama, na patuloy niyo pong pagpalain ang lahat ng sumusubaybay sa broadcast na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isang nagtataas sa inyo ng kahilingan ngayon. Pagpalain mo kami, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala na nagawa, Panginoon, na nagparumi sa amin. Hinihiling po namin, Ama, na hugasan mo kami ng kabanal-banalang dugo ng iyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo, upang sa bawat sandali ng aming paglalakbay sa mundong ibabaw, kami po, Panginoon, ay maging marapat na humarap sa iyo ng may malinis na kalooban sa bawat sandali ng aming buhay at sa sandali at oras ng aming kamatayan. Pagpalain niyo po ang gabing ito, pagpalain niyo po ang aming pakikinig, at nawa, Panginoon, mangusap ka sa amin ngayon ng may kapangyarihan. Nais naming marinig ang tinig mo, O Diyos, hindi ang tinig ng tao. Kaya't gamitin mong tungtungan ng iyong mabuting balita, ang iyong abang lingkod,
upang ang mabuting balitang iyong ihahasik sa gabing ito ay samahan nawa ng kapangyarihan ng Espiritong Banal na itanim sa aming mga puso. Ito po ay mamunga ng sagana at maging pagpapala ito sa aming buhay at maging pagpapala rin kami sa iba. Pagpalain niyo po ang bawat sandaling daraan at ang lahat, Panginoon, ng kahilingang itataas sa iyo. Gayon din po ang kahilingang itinataas ngayon sa buong mundo. Natapusin niyo na po, Panginoon. Hipuin niyo po at gumawa ka po ng himala sa sakit na kumakalat ngayon sa buong mundo. Nanawa, Panginoon, ito po ay matapos na sa kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. At higit sa lahat, yung mga taong humaharap sa karamdamang ito, ang mga frontliners, Panginoon, i-bless mo po sila ng protection, ng kabanal-banalang dugo ng iyong anak ang aming Panginoon, upang hindi po makapasok ang anumang karamdaman sa katawan ng tao. Bagkus, manatiling masigla, manatiling maganda ang kalusugan, at higit sa lahat, Panginoon, manatili kami sa iyong pagpapala. Nawa, Panginoon, yung mga pumanaw na din po sa sakit na ito, tinataas namin ang kanilang kaluluwa sa inyo at patuloyin niyo po sila sa inyong kaharian. Wala po kaming ibabalik sa inyo, kundi ang taos-pusong papuri, pasasalamat at pagluwalhati sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo, nabubuhay at nagahari, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen at amen. Magandang gabi po muli, kapatid ko kay Kristo, Brother Ronald po from Doha, Qatar, at samahan niyo po ako muli sa gabing ito sa ating pagninilay ng mga salita ng Diyos at pagtataas sa Kanya ng mga panalangin ng ating pagsamba. Kaya naman, para po marami po ang mabless sa pamamagitan ng live broadcast na ito, inaanyayahan ko po kayo na i-like nyo po at i-share nyo po ang ating live broadcast ngayon sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapamilya, sa wall nyo po mismo sa Facebook para po magamit natin ang social media sa paghahatid ng mabuting balita ng Panginoon sa bawat sulok ng mundo. At huwag nyo rin pong kalimutang mag-comment dito sa ating comment section ng inyong mga prayer request na nais nyo pong isama natin sa panalangin mamaya. At kung taga saan po kayo, i-mention nyo rin po dito, ha? Lalo na po yung ating mga taga-subaybay. Kaya, ngayon sa gabi pong ito, nais ko po kayong anyayahan na samahan ako sa pagninilay ng mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita sa gabing ito ay hahanguin natin mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, talatang 12, kabanatang 12, talatang 20 hanggang sa mga sumusunod. John chapter 12, verses 20 up to the following. Kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Betsaida, Galilea, at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sinabi ito ni Felipe kay Andres, at silang dalaway lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga yon. Sinabi ni Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit, kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit, ang napopuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroroon, ay naroroon din naman ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin."
Mainawa ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang mabuting balita. At ngayong gabi po, bago tayo magpatuloy sa ating pagninilay, pasalamatan muna natin ang Panginoon at atin siyang awitan ng unang salmo. Sa'yo ibinabalik ang lahat ng papuri, Panginoon. Kung alam po ninyo ang awit na ito, sabayan po ninyo. Sa'yo ibinabalik ang lahat ng papuri. Ikaw ang nagbigay sa akin ng buhay, buhay na kasiya-siya at puno ng saysay, binigyan ng kapayapaan, tunay na kaligayahan. Ikaw ang kayamanan di mapapantayan. Buhay ko'y binigyan mo ng kaligtasan. Aking kasalanay kinalimutan, binigyan mo ako ng katagumpayan, kaya't pasasalamat ko'y walang hanggan. Aking ibinabalik ang lahat ng papuri, ang pagdakilaan, ang pagluwalhati, pagkat ikaw ang karapat-dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo'y tataas. Awitan natin ang Panginoon. Samahan niyo po ako sa awiting ito, kapatid ko kay Kristo. Walang magpapantay pa sa iyo. Ikaw ang siyang nagpala sa buhay ko. Ako'y iyong binago
We thank you, Father. We praise your holy name, Jesus Christ of Nazareth. We thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga po, kapatid ko kay Kristo, napakasarap umawit sa Panginoon. Lalo na kung ang awit na ito ay nanggagaling sa ating puso. Isang awit ng pasasalamat na ating ibinabalik sa kapurihan ng dakilang Diyos na buhay. Walang iba kundi si Yahweh El Shaddai. Kaya naman, lahat ng papuri, pagluwalhati, wala tayo talagang bibigyan ito sa mundo, kundi ang Panginoon lamang hanggang sa buhay sa kabila kapag tayo ay nakasama na ng ating dakilang lumikha. Kaya naman, napakaganda po ng ating pagtalakay at tatalakayin natin sa umagang ito. Ito ay tungkol sa buhay kay Kristo. Ano ba ang buhay kay Kristo at paano mamuhay sa ating Panginoong Jesucristo? Diba, meron nga tayong Life in the Spirit Seminar. Ibig sabihin, buhay sa Espiritu. Buhay sa Espiritu, buhay kay Kristo. Kaya nga, doon sa ating tinunghayang mabuting balita kanina, ang sabi doon, ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit, ang napopuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Bakit sinabi ito ng Panginoong Jesucristo? Sapagkat walang permanente sa mundo. Walang permanente, lahat ng bagay sa mundo'y nawawala, nasisira, nabubulok, nawawala ng saysay, naglalaho. Maging ang buhay, nawawala, binabawi ng Diyos. Kaya ang paglalakbay sa mundong ibabaw, kapatid ko kay Kristo, ang ating paglalakbay bilang mga Kristiyano ay paglalakbay tungo sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, ang misyon nating lahat ay ihayag ang salita ng Diyos sa iba't ibang bahagi ng mundo na nandito na ang kaharian ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay sumasa atin. At walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na siyang nagbuwis ng kanyang buhay, nagbigay ng kanyang buhay para sa atin, para sa iyo at para sa akin sa ikaliligtas ng sangkatauhan upang tayo ay magkaroon ng karapatan na pumasok sa kaharian ng Diyos at tumawag sa Diyos Ama, kay Yahweh El Shaddai ng Ama, Ama ko. Paano ba ang mabuhay kay Kristo? Yun ang napakagandang tanong. Malapit na po nating ipagdiwang ang pagpaparangal sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, kanina do sa ating tinunghayan, binanggit doon na malibang mahulog at mamatay ang binhi, nag-iisa ito. Nag-iisa ang binhi. Ngunit, kung ito ay mamamatay, ito'y mamumunga ng maraming ani. Napakahirap intindihin kung titingnan lamang natin sa konsepto ng namatay pero namunga ng marami. Kasi noon pa man, may plano na ang Panginoon na mamunga ang kanyang salita. Totoo po yan. Kaya nga, inihayag ng Panginoon ang kanyang salita sapagkat alam niyang ang salitang ito na kanyang inihahasik ay totoong tutubo, uuhay, mamumunga. Kaya naman, sa buhay ng tao, kapag namunga ang salita ng Diyos, ito ay nagpapabago ng isip at puso ng tao. Kaya napakamakapangyarihan ang salita ng Diyos. At salamat sa Diyos sapagkat nakilala natin siya sa panahong hindi natin inaasahan. May mga taong nakilala ang panahon sa kabila ng karamdaman. Diba? Nung magkasakit ka. May mga tao namang nakilala ang Panginoon nung may mag-akay sa iyo sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Diba? Kaya sa iba't ibang kaparaanan, tayo ay tinawag ng Panginoon. At yung mga nanatili sa pagmamahal sa Panginoon, totoong pinili ng Diyos. Pinili niya upang makaisa niya sa kanyang kaharian at makasama doon sa kanyang kawan, sa kawan ng mga iniligtas ng Panginoon. Amen. Kaya nga po, bawat isa sa atin, namumunga na ang salita ng Diyos. Sa aklat ni Propeta Jeremias, imbis na manatiling panlabas ang pagsunod sa batas, anong sinabi niya? Itinanim ng Diyos ang batas sa puso ng tao.
Kaya doon, sa bahagi nyo ng kasulatan sa Aklat ni Jeremias, mauunawaan natin kung bakit kailangang pumasok na Jesus sa kanyang paghihirap at kamatayan. At hindi lang nagtatapos sa paghihirap at kamatayan, kundi hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Naintindihan din natin, di ba, kung bakit kailangang tahakin natin ang mismong daan na tinahak ni Kristo. Nakita nyo? Ang daang tinahak ni Kristo ay daan ng kaligtasan. At itong daan na ito ay daan na mahirap, hindi madali. Daan na punong-puno ng sakit. Daan na punong-puno ng pagsubok. Daan na punong-puno ng pangungutya ng ibang tao na hindi maintindihan ang ating ginagawa. Kaya naman sa ministering ito, di ba, napakaraming inaning pambabatikos ng ating punong lingkod nung nag-uumpisa pa lamang ang gawain. Sapagkat maraming tao ang hindi maniniwala kung ano ang kanilang nakikita at nasasaksihan. Sapagkat kung ano ang kanilang iniisip, iyon na ang nakatanim doon. At malibang baguhin ng Diyos ang isip at puso ng tao sa pamamagitan ng kanyang salita, ang taong ito'y mapapahamak. Kaya hindi sapat na makilala lang tayong Katoliko. Tandaan niyo yan. Hindi sapat na ikaw, kapatid ko, at ako ay tawagin lamang Katoliko ayon sa ating kabutihan. Sapagkat maraming Katoliko ang mabait. Mabait. Yeah? Maraming Katoliko ang mabuti daw. Maraming Katoliko ang gumagawa ng mapagbigay, tumutulong sa kapwa. Pero ano ang totoong laman ng puso? Ang Diyos ay nakatingin sa puso ng tao. Ang Diyos ay tumitingin sa intensyon ng tao. Kaya hindi sapat na tayo tawaging Katoliko lamang. Ang kailangan, tayo'y tawaging Katoliko na Kristiyanong mananampalatayang sumusunod sa mga aral at ginawa ni Kristo. Kaya si Kristo ang ating modelo. Ang Panginoong Jesucristo ang modelo ng ating pananampalataya at siya ang dapat pamarisan ng lahat. Ang pagtuturing natin sa sarili natin bilang Kristiyano, kapatid ko kay Kristo, ay nangangailangan ng katapatan. Hindi lang katapatan, katapatan at pagsasabuhay kay Kristo mismo. Isinasabuhay si Kristo. Ngunit, paano kaya natin maiuugnay ang ating buhay sa buhay ni Kristo? Kaya nga, buhay kay Kristo. Living in Christ. Paano? Ang tanong, paano natin maiuugnay? Paano natin mapagdudugtong yung buhay mo at yung paraan ng pamumuhay ni Kristo? Una, sa pamamagitan ng kaalaman. Tama, nadinig mo, sa pamamagitan ng kaalaman. Nagsisimula ang lahat ng bagay sa pagkakatuto, di ba? Kaya nga tayo, bata pa lang tayo, nag-aral tayo, di ba? Tinuruan tayo ng mga guro. Ang una nga nating guro ay ang ating magulang. Kaya kung ano yung tinuro sa atin ng magulang natin noon pa, iyon ang ating ipinamumuhay ngayon. At dahil sa tinuro ng ating mga magulang, doon nagsimulang hubugin ang ating pagkatao. Doon nagsimulang hubugin ang ating personalidad. Kaya alam nyo, maraming tao na sa kanilang paglaki napapahamak ang buhay dahil kinalakihan nila ang mga magulang nila na hindi maayos ang pamumuhay. 'Di ba? Yung iba, nagtanim ng galit dahil bugbog sarado lagi nung araw. O yung iba, ramdam nila na hindi daw nila sila mahal ng kanilang mga magulang. Kaya yung pundasyon, nauuga. Yung pundasyon kasi, hindi matibay. Kaya napakahalagang pagtibayin ang pundasyon ng pamilya. Sapagkat sa pamilya, nagmumula ang unang simbahan. Dito tayo tinuturuan ng pananampalataya. Dito hinubog ang ating pagkatao. Anong pananampalataya ang ituturo mo sa anak mo kung ikaw na magulang, hindi mo alam kung anong pananampalataya meron ka? O ano ang katuruan ng simbahan, hindi mo alam. Paano ka magtuturo? You cannot give what you don't have. Diba? Hindi mo kayang ituro kung anong wala ka at hindi mo alam. Kaya mahalaga ang kaalaman. Tandaan natin yan. Mahalaga ang kaalaman. Marami nga tayong bagay na natututunan, diba? Minsan sa Facebook. Ngayon, dami. Sa Facebook, sa paaralan, at sa media. Iwasan lamang natin yung mga fake news. Sapagkat ang dami pong tao ngayon na kapag nakabasa sa Facebook ng isang lathalain doon, naniniwala na agad sila. Na hindi nila alam, sa kalalakad nila doon, sa scroll nila sa FB, puro pala alimuom ng maling balita ang kanilang nasasagap. Kaya maraming alimuom ang nasinghot, nasagap, ang ending, sumasakitan tiyan.
Diba? Nagkakaproblema. Ganon din yan. Kapag puro fake news, ay, sabi sa Facebook, ganito raw. Kailangan itong paniwalaan natin. O sabi doon, ganito daw ang gagawin natin. Ikaw naman, I believe. Ha? Kaya kailangan, importante sa tao ang kaalaman. Hindi ka lang basta maniniwala. Kailangan alamin mo kung totoo at alamin mo kung iyon ay tama para sa'yo at sa pamumuhay mo. 'Di ba? Tulad na lamang nitong COVID-19. Nung sabi dati, ang mabisang gamot sa COVID-19 ay kumain ng saging. Ano ginawa ng mga tao? Post sa Facebook, kumain daw ng saging, yun daw ang gamot, bla 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 bla. Hindi nila naiintindihan na ang konsepto na kinakain ng saging upang lumakas ang resistensya. Pero hindi si saging ang magpapagaling sa'yo. Amen? Yun ang problema sa atin. Hindi palibhasa nakarinig tayo ng isang bagay, maniniwala na tayo sa ating narinig. Kailangan suriin at gamitin ang kaalaman na ibinigay sa atin ng Diyos upang mapagtanto natin ang tama, ang mabuti, karapat-dapat, at kung ano yun talagang nararapat gawin. Amen? Kaya, mahalaga din sa tao na kapag ikay may kaalaman, marunong kang sumunod sa instruction. Ha? Tandaan niyo yan. Kaalaman, marunong sumunod sa instruction. Kahapon nga, di ba, tinalakay natin yung tungkol sa IQ. Kailangan ng Kristiyano, mayroong IQ at mayroon ding EQ. Dahil iyan lahat binigay ng Panginoon sa atin yan. Ang kailangan lamang pagyamanin mo, kapatid. Pagyamanin natin. Sapagkat pag pinagyaman natin ang ating kaalaman, tsak yun. Hindi tayo kayang iligaw. At yung kaalaman na yan, kaya yan binigay ng Diyos sa atin upang linangin, yumabong, umunlad. Bakit para yumabong, linangin at umunlad? Dahil para yan sa'yo at para yan sa akin. Amen. Kaya, nakikita na natin, ilan sa mga ito nga ang nagbibigay sa atin ng patunay, di ba, ng kaalaman natin tungkol kay Kristo. Ngayon, nakakatuwa sa social media. Ang daming nagsishare ng Word of God. Alam nyo, masakit man ang pangyayari sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa kumalat na sakit na to. Pero ang good news ng Panginoon sa atin, una, nabubuklod ang pamilya. Nabubuklod ang magkakaibigan, nabubuklod ang magkakakilala. At ikalawang good news na pinapatid sa atin ng Panginoon, marami sa atin ang natutong magdasal. Kanina nga, kausap ko yung isa nating council member. Sabi niya sa akin, alam mo Brad, mula nung kumalat yung virus, yung mga kapitan namin, kapitan, kagawad ng barangay na hindi nagdadasal, di marunong magdasal, ngayon bago rumoronda, nananalangin sila. Dahil natatakot kapitan. Kaya minsan alam nyo, ang Diyos ginagamit din sa kapamaraanan yung mga sakit, mga karamdaman upang ibalik ang tao sa Kanya. Sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos, kapatid ko kay Kristo. At hindi gusto ng Diyos na mapahamak ka. Kaya nga, sa sandaling lumapit tayo sa Diyos, tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang tanging makapagliligtas sa atin siya lang. Sa puntong yon, tinatanggap natin ang kaligtasang iniaalok niya. Kaya kaalaman, importante na mayroon tayong kaalaman at marunong tayo na tumantya, tumingin, humusga sa kung ano ang tama at mali. Amen. Kaya maglaan naman tayo ng sapat na oras at atensyon araw-araw upang makilala natin si Kristo. Lalo ngayong panahon ng Kwaresma, napakagandang pagkakataon. Magnilay ng kanyang salita, mag-aral ng kanyang salita. Meron po akong isasuggest sa inyo. Ito po ay napakaganda. Sa Amerika ngayon, sa US, may isang simbahan doon na nagpapalabas sila ng napakaganda pong, video. Tumatagal lang to ng 45 minutes to 1 hour, isang palabas na kung saan ay makikita nyo mismo dyan sa cellphone nyo. Pumunta po kayo sa Play Store. Punta kayo ng Play Store, dyan sa FB nyo, sa mobile ninyo, Play Store, at i-type nyo po yung Chosen. Chosen, pinili. Pag nabuksan nyo ang Chosen, makikita nyo doon iba't ibang episodes na napakaganda. Pagkayari po ng broadcast na to, puntahan nyo yan. Maniwala po kayo sa akin. Napakaraming ire-reveal sa inyo ng Panginoon sa pamamagitan ng mga pelikulang yan. Yan po ay episode 1 to 8 pa lamang. At yan, kapag pinanood nyo, may ibang taong nagbabayad niyan para sa inyo. Para mapanood mo ng libre.
Makikita nyo, type nyo lang sa Play Store, Chosen. Tapos lalabas doon mukha ng lalaki. Yun po yung gumaganap ng role ng San Pedro, si Saint Peter. Makikita nyo kung paanong tinawag ng Panginoon ng kanyang mga alagad. Makikita nyo kung paano yung pinakamadulang tagpo doon ng John 3:16, yung pagharap ni Kristo at ni Nicodemo. Makikita nyo doon. Yung tagpo rin ng pagmamahal ng anak sa kanyang ina sa episode 5, yung kasalan sa Kana. Panuurin nyo po yan. Nakuha nyo yan dito. Kaya i-share nyo rin sa iba. Bahagi nyo para habang naka-quarantine tayo sa mga bahay, manood kayo ng manood. Chosen. Nasa Play Store po yan na apps. Okay? Ang mukha niyan parang lalaki. Yun ang pabalat niya. At i-share nyo po sa akin kung kayo ay na-bless sa palabas na yan, kung napanood nyo. Dito sa Qatar, pinakita ko na sa kanila yan. Pinapalabas nga namin yan sa gawain. Nung mayari ang gawain, nagkaroon ako ng pre-screening yan. Yung tungkol doon sa lalaking may sakit na ketong na pinagaling ng Panginoong Jesucristo. Napakaganda pong tagpo. At yung lalaki na mula pagkabata ay paralitiko na siya, na pinalakad ng Panginoon, yung inilusot doon sa bubong ng bintana. Makikita niyo doon, napakaganda, mabe-bless kayo. At kung na-bless po kayo sa panonood nyo ng Chosen, i-message nyo po ako dito sa FB. Sabihin nyo sa akin, matutuwa po ako sapagkat naibahagi ko sa inyo yung magandang palabas na yan. Amen. At ngayon po sa Amerika, alam nyo, may ilang simbahan doon na mismong yung pare, kinausap ang direktor at ina-adapt nila yan sapagkat gusto nila ipalabas sa parokya ngayong Lenten season. Dahil napakaganda. Kaya lang, episode 1 to 8 pa lang siya. Kaya, puntahan nyo po yan panoorin nyo, Chosen. O diba? Wala po kong kita doon Kinukwento ko lang sa inyo para kayo ay mabless sapagkat ako mismo na bahagi na ng biyaya. Hindi po ako stockholder noong palabas na yon, or producer. Kaya, puntahan nyo lang, try nyo. Tititiyak ko sa inyo, kakausapin kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng palabas. Amen. Kaya, kailangan, araw-araw, balik tayo, maglaan tayo ng oras sa pananalangin. Maglaan ng oras sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At yan, yung tinuro ko sa inyo ngayon, yung papanuurin nyo sa Chosen, sa app, sa Play Store. Puntahan nyo yan. At magpapakilala sa atin ng Panginoon sa araw-araw. Araw-araw, kapatid ko kay Kristo, may ipinahahayag ang Diyos sa atin. Kailangan lamang na bukas tayo sa panalangin, bukas tayo sa pagninilay ng kanyang mga salita, at pagdalo sa banal na misa. At pagsali din sa mga gawaing pansimbahan. Sa ngayon, walang mga misang live, di ba? Hindi tayo nakakapunta sa mga live na simbahan. Pero marami pong misa online. Huwag niyo pong kalimutang manood linggo-linggo ng mga misang online. Amen. Para tayo ay makatanggap din ng ating spiritual communion sa Panginoon. Tulungan natin ang ating sarili na bawat araw may natututunan tayong something new about Christ. Kasi iyon ang magpapalago ng ating spiritual life. Iyon yung magpapayabong ng ating kaalaman kung sino ba talaga itong Diyos na ating pinananaligan at sinasamba. Amen? Magpapakilala sa inyo ang Panginoon. Tinitiyak ko sa inyo. So, kung una, kailangan tayong magkaroon ng kaalaman. Ikalawa, kailangan tayong magkaroon ng kahalagahan. Kahalagahan. From the root word, halaga. May halaga. Ang mga natututunan natin ay nagiging bahagi, kapatid ko kay Kristo, ng ating pagpapahalaga. Ano ba yung pagpapahalaga in English? Values. Noon nga elementary ka, di ba, may values education ka. Napakaganda ng values education, di ba, na subject. Sapagkat tinuturuan tayo na linangin yung ating pagpapahalaga, yung ating values, mag-improve yung ating values. Halimbawa, may mga pagpapahalagang nabubuo sa atin tulad ng pangangalaga ng mga anak. Di ba? Ano pa? Pagpapahalaga sa pamilya. Pagpapahalaga sa mga matatanda. Alam nyo, napakaganda ng ating kultura sa pagpapahalaga at paggalang sa mga matatanda. Tinuruan tayong magmano. Diba? Tayo lang ata sa buong mundo, nakikita ko nagmamano kahit sa pare o sa matatanda. Kaya ang mga anak nyo, huwag nyo pong palakihin na nawawala ng values. Nakakalungkot sapagkat maraming kiniklaim na anak sila ng Diyos, pero ang pamilya nila, anak nila mga walang values. Turuan nyo sila, tungkulin nyo na bata pa lang, simulan sa magandang pundasyon. Linangin ang kahalagahan, linangin ang values. Para pagtanda, dala-dala
Ha? Ako anong araw, pag di ka nagmano sa matanda, nagpunta kami sa bahay ng matanda, nako, pabatukan ka talaga ng tatay mo. Ha? Kukuruting ka ng nanay mo. Sasabihin sa'yo, magmano ka, matatanda. Pag di ka namupo, sasabihin sa'yo, ano ka, para kang ita, di ka marunong mamupo. Oh, di ba? Ang gandang values na hanggang sa paglaki mo tuloy ngayon, naging anak ka na ni El Shaddai, lahat pinupupo mo. Kaya ako, I'm very observant with our fellow prayer partners. Kasi napakaganda na naging kultura natin sa gawain na ito. Na kahit ako bata, pinupupo nyo ako bata, ikaw matanda, pinupupo kita. 'Di ba? We respect each other. Why? Why we respect? Because when there is respect, there is love. And there is values. Ibig lang sabihin, meron kang pagpapahalaga. At marunong kang magpahalaga. Ha? Kaya nabubuo yan sa ating yung values o sa values sa mag-asawa. Paano kayo magre-respetuhang mag-asawa? Huwag mong pakialaman yung cellphone ng asawa mo. Ang problema sa iyo, hindi mo pag-aari, pinakikialaman mo. Kaya nag-aaway kayo. Nasaan ang values? Nasaan ang respect? 'Di ba? Ang private property ni Pedro, kay Pedro yon. Kahit sabi mo mag-asawa kayo, nandun pa rin ang respeto. Hindi mo pakikialaman ang wallet ng asawa mo. Iintayin mong ibigay sa'yo. May values. May pag-uusap upang hindi magulo. Kasi pag walang pag-uusap, nagkakaroon ng problema. Lumalaki ang sigalot, lumalaki ang problema niyong mag-asawa. Hanggang umuwi pa nga minsan sa paghihiwalay, kawawa ang mga bata. Maawa kayo sa mga bata. Kasi lalaki silang magulo, wasak ang pamilya. Amen? Nung mag-asawa nga kayo, saya-saya nyo. You love each other, di ba? Meron pa kayong kilitian na magjowa dyan, magsyota. Pero nung kayo nag-asawa na, wala na. Kaya yung pag-ibig, yung pagmamahal, kailan mo ba huling binigyan ng bulaklak yung asawa mo? Baka naman huli mong binigyan yan bago pa kayo ikasal kasi sinagot ka. It's time. Show your love. Pakita ang pag-ibig. Iparamdam ang pag-ibig. Sapagkat nasa pagpaparamdam at pagpapamalas ng pag-ibig, lumalantad, sumisibol, higit na nagliliwanag si Kristo sa atin. Amen. Amen. Kaya, yung pagbuo ng kapitbahayang Kristiyano, yung mga kapitbahay mo, share the words of God. Hulihin mo ang puso nila. Paano mo hulihin? O pagluto mo ng pagkain. Tapos ayain mong magkaroon kayo ng salo-salo. At during your salo-salo, you share Jesus. Amen? Ganun lang yun. Share Jesus. Pero huwag ka naman maging OA. Kasi, marami naman sa atin, kapag nakakabasa ng Bible, ito ang problema ng marami nagiging OA. Pag pumunta sa get-together ng magpapamilya, parang ikaw ang pinakamagaling, parang ikaw ang pastor doon. Parang lahat ng sasabihin mo, kailangan paniwalaan nilang lahat. Mali din naman yon. Kasi, minsan tuloy, nagiging kaisipan nila sa pag dumadating ka, ayan na si pastora, dumadating, mangangaral na naman yan. Diba? Ibahin mo yung family gatherings doon sa pagbabahagi mo. Sapagkat may ibang panahon, kanya-kanyang panahon yan. Kapag panahon ng masaya, may party, magsaya ka. Hindi yung panahon ng party, maglulungkot-lungkutan ka, pupunta ka sa isang tabi, uupo ka lang doon. Nasasayang yung moment. Nasisira yung pagkakataon. Kasi alam mo, ang pagkakataon, hindi na maibabalik. Tandaan natin yan. Kapag masaya ang kwentuhan, huwag kang gumawa ng eksena para malungkot o mag-away-away. Masaya lang. Bigay todo lang. Alam mo, sarap ng ganun di ba? Hindi yung pag nakita kang ay, nakuha na naman yung ating kasamahan, KJ yan. Pangit ng gano'n. Hindi yung pag nakakasama kanila, gustong-gusto kanila makasama kasi masaya silang lahat. Di ba? Ganun lang yun. Live the moment, be in the moment, enjoy the moment. Kasi ang moment, hindi na babalik. Kaya, kung kayo ngayon magkakasama kayo sa pamilya nyo, enjoyin nyo yan. Ang mga bata nga, kung ikaw may anak ka, enjoyin mo habang bata sila. Kasi pagtanda niya at nagkaisip na may kanya-kanya na yan. Kaya nga ang nagmamahalan, di ba? Pag nagmahal kayo mag-asawa, nagpakasal kayo, kayo ang magmamahalan hanggang dulo, hanggang kamatayan, kayo ang maglamahalan. Kaya dapat, una mong mahalan Diyos, pangalawa ang asawa mo, pangatlo anak mo.
Kasi kapag ikaw ang asawa at mahal ng asawa mo yung anak mo at hindi ikaw, ay nako, magkakatalo tayo dyan. Ha? Kasi at the end of the journey, pag nagsipag-asawa mga anak mo, maiiwan at maiiwan kayong dalawa. At isa pa, iwasan natin yung umasa tayo sa mga anak, sa mga bata. Sasabihin nyo, ay nako, ang mga anak ko to, napakabait. Pagdating ng araw, ito ang susuporta sa aming pamilya. Ito ang maghahango sa amin sa kahirapan. Paano kung ang anak mo nga mabait? Nung nakapag-asawa, yung asawa ko ripot. Yung napangasawa, walang kwentang asawa. Ha? Na sarili lang niya ang iniisip. Paano yun? Kawawa ka rin. Di ba? Kaya, wala tayong pwedeng asahan sa buhay na ito. Kaya nga, yung mga single, sabi ko sa mga single, parang ako single, mag-ipon-ipon tayo ng pera. Kasi hindi natin masasabi ang panahon. Diba? Wala tayong pwedeng asahan. Ang pwede mo lang asahan talaga sa buhay na ito, alam niyo kung sino? Ang Diyos. Kasi ang Diyos, hindi ka iiwan kahit anong mangyari. Amen. Kaya, mahalin ang pagkakataon, i-enjoy niyo po ang bawat sandali. Ha? Tulad sa ministry, kapag nasa gawain tayo, huwag na kayo mag-iisnaban. Ha? Nung ka-ministry mo, na nakasamaan mo ng loob. Magbatian na kayo, magbati, magkasundo. Sapagkat sa pagkakasundo, doon mag-uumpisang kumikilos yung magandang samahan at magandang kapatiran. Amen. Amen. Now, kung natututunan natin ay galing sa Diyos, tulad ng mga turo sa atin ni Jesus, nagiging bahagi ito ng ating pinahahalagahan. Nagiging bahagi ng ating pagpapahalaga at ng ating pinahahalagahan. Kaya nga, ang babad sa mundo'y babad sa pagpapahalaga ng mundo. Tandaan niyo yan. Ang babad sa mundo ay babad sa pagpapahalaga ng mundo. Ngunit, ang babad sa Diyos ay babad din sa pagpapahalaga ng may kapal. Ganda niyan. Ang nabubuhay sa mundo, para sa mundo. Pero ang nabubuhay para kay Kristo, nabubuhay para kay Kristo. Amen. Ikatlo, ano pang kailangan nating i-correct sa ating sarili? Ano yung kailangan nating maiugnay sa ating sarili bilang buhay sa buhay ni Kristo? Gawi. 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 Bakit kailangan ang gawi? Ang ating natututunan at ang ating pinaniniwalaan ay nagiging bahagi ng ating mga gawi o behavior. Tandaan nyo yan, Ang natututunan natin, ang ating pinaniniwalaan, nagiging bahagi ng ating mga gawi o ng ating behavior. Ano yung behavior? Pagkatao. Kaya, nagiging bahagi ito ng ating pagkatao. Yung ating nakasanayan, yung ating behavior. Kaya, inihihinga natin ito. Inihihinga natin yung behavior na yan. Ito ang isinasa isip, ito ang iniisip, ito ang isinasa buhay natin. Sapagkat yan ang natutunan at yan ang pinaniniwalaan mo. Na naging bahagi na ng pagkatao mo. Kaya alam mo, may mga matao pag tumanda, hindi na maituwid yung buhay nila. Kasi yun na Di ba? Nahutok na sila sa ganun. Ito na lang, pansinin nyo. May mga tatanda pagdating ng 70. Turuan mo yung gumamit ng cellphone, ng mobile. Ay, sasabihin niya sa'yo, ikaw na lang. Tawagan mo na lang ako. Ayaw nila lang matuto. Hindi na nila gustong magkaroon ng bagong kaalaman. Kasi nahirati na sila sa ganun. Ang tao, pag tanghali gumising, lagi yung tanghali gumising kahit anong gawin mo. Kasi nahirati na sa ganun. Amen? Kaya, yung gawi, yung natutunan natin, ang pinaniwalaan mo, nagiging bahagi ng behavior. Kaya't nagiging bahagi na ng pagkatao mo. So, sa gawa ng tao, tandaan nyo ito, sa gawa ng tao mababanayan ang presensya ng Panginoon. Totoo po yan. May taong pag nakita mo, ramdam na ramdam mo si Kristo sa kanya. You feel Christ in that person. Bakit? Kasi yung kinikilos niya, yung paraan ng kanyang pagsasalita, ramdam na ramdam mo yung pagiging makakristo. At yun ang dapat na mayroon tayo. Yung itatak sa puso natin, itatak sa isip natin ang pagiging makadiyos, ang pagiging makakristo, dahil tayo ay kabahagi at kalarawan ni Kristo. Amen. Kaya,
kung ano ang pagbabago't nararanasan ng buong komunidad, nababanaag sa kanila ang presensya ng Diyos. Sa ating mga prayer partners, di ba? Anong sinasabi sa atin ng mga komento ng iba? Sabi nila, alam mo, ang sarap sumama sa mga taga El Shaddai kasi kayo masasaya. Kayo, ramdam na ramdam mo yung kapayapaan ng puso't isip kahit nagkakagulo na sa iba't ibang parte ng mundo. Ha? Yun ang spirituality natin eh. At yun ang palaging tinuturo ng ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike. Ang tinuturo niya sa atin, be positive. Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng mga posible. Yung imposible, ginagawa ng Diyos na posible. Kaya nung ang anghel ay nagpakita, kanino? Kay Maria. Diba? Sabi niya, paano ko maglilihi? Sabi ng anghel, walang imposible sa Diyos. Lahat ng bagay ay mapangyayari ng Diyos. Kahit yung dinaraanan mo ngayon, kapatid ko kay Kristo, kung ikaw ay nanonood ngayon, may sakit ka, napakasimple lang yan sa Panginoon. Our God is a healing God. He can heal you. He can touch you. Our God is a generous God. Isang Diyos na mapagbigay. Kaya nga, pag sinabi mong tatay mo si El Shaddai, hindi ka dapat matakot. Hindi ka dapat matakot sa taggutom. Hindi ka dapat matakot sa kawalan. Dahil alam mo, ang Diyos mo, ang tatay mo, ay pinakamayaman. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Kaya ikaw, kapatid ko, hindi bagay sa'yo. Tandaan mo to, kapag anak ka ni El Shaddai, hindi bagay sa'yo yung lagi kang depressed. Hindi bagay sa'yo yung lagi kang magagalitin. Hindi bagay sa'yo yung lagi kang masungit. Bakit? Kapag tatay mo ay Diyos, mapangyayari ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen! Kaya, ang gawin natin ay magpapakilala ng kabutihan ng Diyos. So, tatlo yan, tandaan nyo. Paano maiuugnay ang buhay na buhay kay Kristo? Magkaroon ng kaalaman, magkaroon ng kahalagahan at pagpapahalaga, at magkaroon ng tamang gawi. Amen. Amen. Now, kailan mo ba natanto na ang Diyos ang gumagabay sa iyo, sa iyong mga desisyon? Sa iyong mga desisyon. Kailan mo naisip na ang Diyos pala ang kumikilos sa iyo? Hindi naman natin sinasabi na hindi tayo nagkakamali sa ating mga desisyon. May pagkakataon na nagkakamali tayo. Ako man po, may pagkakataon na nagkakamali. Tulad nung una tayong nag-live. Nung kauna-unahan, yung every Friday na gawain. Ako po ay pinagsabihan na. May nagsabi sa akin, sabi nila, Brother Ron, pinagbabawal ngayon ang pagsasama-sama kasi may quarantine na ginagawa. Kaya kung pwede, huwag mong ipalabas sa video na kayo ay magkakasama. Pero, dahil po siguro si Brother Ronald ay masyadong eager na mapaglingkuran kayo at ang Panginoon, nilabas ko pa rin yung live broadcast na naandoon ng mga choir magkakatabi. Pero yun po ay recorded na. Matagal nang ni-record. Linggo na ang lumipas nung ni-record iyon. Pero, may nagsabi sa akin, sabi, alam mo Brad, may nakapo na. Kasi sinabi na daw naka-quarantine, bakit magkakasama pa? Sabi ko sa sarili ko, tama naman. Inamin ko sa sarili ko na mali ang naging desisyon ko na ilabas yung palabas na yon. Na magkakasama kami. Kasi hindi naman lahat ng tao na nanunood sa live po pwedeng maniwala sa iyo na iyon ay recorded before. Dahil nga magkakasama. 'Di ba? Hindi naman lahat ng tao pwede kong paniwalain at sabihin ko na, oy, recorded lang yan, hindi ngayon yan. Hindi ko magagawa yon. 'Di ba? Pero dahil mali ang desisyon ko, nagpakababa ako. Humingi ako ng dispensa at sabi ko, itatama ko ang pagkakamali. That should be our attitude. That should be the attitude of a prayer partner. Pag may pagkakamali, humingi ng dispensa. Huwag nang ipagyabang, huwag nang ipagsiksikan yung isip na mali. Huwag nang ipilit yung mali. Aminin mo kung nagkamali ka. At ituwid mo kung ano yung pinagkamalian mo. Amen? Napakaganda po nun. Sa Diyos din, gano'n. Kagawa tayo ng pagkakasala sa Panginoon, ihingi natin ng tawad sa Diyos, yung ating nagawa,
At kapag tayo pinatawad ng Panginoon, ituwid natin. Kung meron tayong mga nakasamaan ng loob, nung tayo pinatawad ng Diyos, balikan natin. Humingi din tayo sa kanilang dispensa. At muling buuin yung nasirang relasyon. Yan ang importante. Buuin muli ang nasirang relasyon. Kasi alam mo, ang paglalakbay sa mundo, sandali lang, natatapos ito. Nagwawakas. Diba? Kaya nga, kami dito sa Doha, Qatar, hanggat, lalo na sa mga worker, hanggat ang worker ay maiintindihan mo, unawain mo na lang. Kasi pag di kayo nag-unawaan, malaki ang magiging problema nyo. Mag-aaway-away kayo. Kaya dito po sa amin, simpleng bagay, nasosolve namin agad. Kasi hindi na pinalalaki. Ha? At yun ang dapat na maging tayo. Kung may mga bagay na pwedeng pag-usapan, huwag nyo nang palakihin. Kasi, ang paglalakbay natin dito sa abroad ay hindi naman for life. Ha? Ngayon, nakagalit mo, bukas pala uuwi na ng Pinas. Sinong talo? Pareho kayo. Kasi pareho kayo may sama ng loob. Ha? At higit sa lahat, paano mo patutunayan na pinaglilingkuran mo si Kristo kung nag-aaway-away kayo? 'Di ba? Kaya kung simpleng bagay, mag-unawaan. Kahit po sa akin, may pagka-stricto ko, pero sila inuunawa ako. Sila din, may mga pagkukulang, may problema, inuunawa ko. Dahil lagi kong sabi sa sarili ko, kung may isang taong dapat nakauunawa sa kanilang lahat na nandito sa Qatar, dapat ako yun. Kasi ako ang tatay. Yeah? Kaya ang punong lingkod, lahat tayo inuunawa. Ha? Buong mundo ang sakop ng punong lingkod. Ha? Napakahirap po pamahalaan ang maraming tao. Lalo na't ito ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Kaya nga meron tayong omnibus code. Yun ang ginagamit nating pamantayan para sa gawain. Kaya matutong sumunod, matuto tayo magpahalaga. Sapagkat hindi sa lahat ng panahon, buhay tayo. Ha? Ngayon, buhay ka, malakas ka, di mo alam sa araw ng bukas, baka nakahiga ka, baka may sakit ka. Kaya kung ano magagawa mo ngayon, gawin mo ng tama at itama ang lahat ng mali. Amen. Amen. Sana po ang gabing ito ay naging blessing sa inyo. At sana po sa pamamagitan ng simple nating pagtalakay na ito, kayo po ay nakakuha at nakapulot ng aral na maaari nating i-apply sa ating mga buhay. Ha? Now, sa ating mga desisyon, ang Diyos dapat ang laging gumagabay. Paano natin ngayon maaalagaan ang espiritual na kalinangan natin sa ating mga kapitbahay? Ibahagi ang pagmamahal ni Kristo sa pamamagitan ng patutuo na ikaw ay tunay na pinili ni Kristo. Amen. Kaya nga ang pagpapatawad ng Diyos sa araw-araw, umaapaw. Umaapaw. Ibinubuhos ng Panginoon. Kapatid ko kay Kristo, lumapit ka lang. Ganyang kabait ang Diyos. At nawa sa pamamagitan ng awit na ito, lumapit tayo sa Panginoon. Isuko natin sa Kanya ang lahat. At sabihin natin, Panginoon, ang katapatan mo'y hindi nagbago sa aking buhay. At tayo'y binago ng Diyos sa ating mga maling gawain. Kasalanan natin, pinatawad ng Panginoon, at itinuwid niya ang lahat-lahat sa atin. Amen. Salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Buhay ko ay di na magbabago. At kahit ano pang gawin,
ako'y binago niya. Napakaganda po ng awit na yan, ano? Tunay ngang tayo'y binago ng Panginoon sa ating mga lumang buhay, doon sa buhay na punong-puno ng problema, punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng bisyo, punong-puno ng hindi magandang pag-iisip, punong-puno ng kapahamakan. Kaya't mapakabait ng Diyos, kapatid ko, kay Kristo, at napakabuti ng Panginoon sa pagbibigay niya sa atin ng buhay na ganap at kasiyasya. Dito pa lang sa lupa, hanggang doon sa kanyang kaharian. Amen. Kaya naman, salamat po sa pakikinig ninyo sa gabing ito. At pagsama niyo po sa akin. Hopefully, hindi po ako nag-iisa ngayon. Dahil, ayan, ilan ang ating viewers? Meron tayong 114 viewers. Salamat po sa mga live viewers na nakikinig sa atin ngayon. At munting katisismo po ang nais ko ibahagi sa inyo bago po tayo magiwahiwalay. Bakit ba tinawag ni Kristo ang kanyang mga alagad na dalhin nila ang kanilang krus? Sabi doon, ang nais sumunod sa akin, pasanin ang kanyang krus, kalimutan ang sarili, sumunod sa akin. Bakit sinabi ng Panginoon? Sapagkat sa pagtawag sa kanyang mga disipulo na dalhin ang kanilang krus at sumunod sa kanya, nais ni Kristo, kapatid ko, na iugnay ang kanyang mapagligtas na sakripisyo sa mga unang makikinabang nito. Napakaganda po. Kaya tayong mga tinawag ng Panginoon, sabi nga ng Panginoon, kung nasaan ang kanyang lingkod, naroon siya. Kaya't kasama natin ngayon ang Panginoon. Amen. Tingnan mo, ang laki ng naaabot ng broadcast na to. Salamat sa kabutihan ng Diyos. At tayo nagkasama-sama. Well, bati portion na po tayo ngayon. At bago po ako magtuloy-tuloy dahil katapusan ng buwan, may mga nais po akong batiin. Ito po ay mga kapatiran natin dito po sa Doha, Qatar chapter na nagdiriwang ng kanilang birthday. Siyempre, unang-una sa listahan ng magbe-birthday ngayon, siyempre ako po. Happy birthday to me! Happy birthday! Maligayang bati sa iyong bawat Baka di marinig ang pangalan. happy birthday. Happy birthday po sa mga kapatid natin. Brother Jesus Aguas, Sister Jonalyn Aguas, Sister Joan Albofera, Brother Victor Anyasado, Sister Elsie Balingit, LB Balingit, Sister Henedina Basas, Sister Jocelyn Bulanadi, Sister Evelyn Bulanan, Sister Amira Cabalan, Sister Gemma Campos, Sister Rowena Castil, Brother Edilberto Castillo, Sister Nerissa Enriquez, Candidate number 15, Sister Josephine Gomez, Brother Castor Gonzalez, Sister Telma Lopez, Brother Paul Manansala, Sister Marian Mante, Brother Marlon Marcos, Brother Edgar Negrina, Brother Jojo Morente, Sister Marian Pabalan, Sister Gina Penesales. Ayan na si Yoyoy Villame. Happy birthday sa inyo. Brother Zaniel Reyes, Sister Jackie Rizada, Sister Gloria Rojo, Sister Maria Ibet Sarmiento, Sister Joan Supreno, Sister Charlotte Vera, and last in the finalist, Brother Ronald Tinao. Happy birthday po sa akin. Natuwa naman ako sa kalukuhan ko. Happy birthday po sa inyo lahat at dalangin ko na pagpalain tayong lahat ng Panginoon, lahat na nagbe-birthday sa buwan ng Marso. The celebration. Happy birthday mo. Dapat nandito si David para at may trumpet. Ay, matipon-tipon. May kanyang baon. Come and join the celebration. Happy birthday mo. Happy birthday! Lahat ay matipon-tipon. May kanyang baon. Okay, batiin din po natin ang ating mga kapatid dito sa Qatar, Reverend Father Rally Gonzaga. Hello po, Father Rally. Magandang gabi po kung nanonood kayo. Brother Enrico Landicho. Thank you rin po, Brother Eric.
At ang ating mga council member na pinangungunahan ni Brother Ray Reyes, ang ating coordinator of the month, Brother Ode de la Cruz, Brother Nicolas Bonos, Brother Yeb Idolsa, Sister Lolita Alcaraz, Sister Carmela Balanag, ang ating Secretary Treasurer, at ang inyo pong mga pamilya. Binabati ko po. Sister Marlene Hall, Brother Jimmy Base, Sister Elsie Kindipan, Sister Agnes Lee, Sister Catherine Garcia, Sister Mayan Balbin, at Sister Lisa Dato. At ang lahat po ng mga ministries natin dito sa Doha, Qatar, binabati ko po kayong lahat. At maraming salamat din po. Ako po ay personal na nagpapasalamat sa inyong lahat. Doon po sa mga nagpunta dito mula pa kagabi. Alam nyo, mula pa kagabi dahil nga may mga quarantine na hindi tayo pwede pumasok sa bahay. Nakakatuwa sapagkat may mga dumadating po dito, mga deliveries. Dinideliver na lang nila doon sa pintuan ng bahay. At nakakatuwa po ang kanilang mga dinideliver sapagkat ito po ay mga sari-sari. May regalo at may mga bulaklak. Kaya ang bahay ko po ngayon punong-puno ng bulaklak. Buti na lang walang stand ang bulaklak. Nasa florera lang. At yan, napakarami din pong mga happy birthday dyan, mga kung ano-anong nakalagay, at mga ibinigay nila sa akin. Maraming salamat po. Sobra nyo po ako napasaya. Sobra po, pati mga humabol ngayong gabi. At lahat po nagpadala sa akin ng pagbati. Maraming salamat po. Dalangin ko sa Panginoon na lahat kayo ay patuloy na samahan, pagpalain ng Panginoon, at maging mayaman kayo spiritually and financially. Amen! Amen! Lahat tayo payayamanin ng Panginoon. At ngayon po, sa mga sandaling ito, nais ko po na ialay ang pagkakataong ito para humingi ng panalangin sa inyo. Nais ko pong i-pray nyo ako. Ngayon po, habang nanonood kayo ng live, panalangin nyo po ako. Sa pamamagitan po ng awit na ito, ang akin pong karawan ay iniaalay ko rin sa mapagkandiling pagmamahal at yakap ng ating mahal na ina, ang ina ng Panginoong Jesucristo, si Mama Mary, ang aking inang Maria. Sa pamamagitan po ng awit na ito, hihilingin ko po sa inyo na umusal po kayo ng panalangin para kay Brother Ronald. Na patuloy po akong pagpalain ng Panginoon, ilayo sa anumang sakit karamdaman, at higit sa lahat, patuloy na at gumandang lalaki pa kahit hindi ako nagpapabiki-belo. Hindi, joke lang po. Pero siyempre kasama na yun. Na patuloy tayong gamitin ng Panginoon sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan. Amen. Please say a little prayer for me habang piniplay ko po itong kanta na ito ng pag-aalay ko ng aking sarili kay Maria. Let us consecrate ourselves to the Blessed Mother of God and say one Hail Mary for Brother Ronald tonight. Salamat, Maria. Mahal na Inang Maria, iniaalay ko po sa iyo ang gabing ito at ang pasasalamat sa patuloy na pag-iingat mo sa akin at sa aking may pamilya. Thank you, Mama Mary. Thank you for your love. Thank you for your protection. Please say a prayer for me. Sa lawak ng dagat na aking tinatawid, tanging pangalan mo ang siyang laging sinasambit. Hanap-hanap ang pangako ng iyong lambing, inaasam na tuwin ay nasa iyong piling. Sa araw-araw na paglusong ko sa buhay, ikaw lang ang saksit nag-iisang pantay. Dayuhin man ako ng lungkot at hirap, tanggulan kong lagi, lingap mo't yakap. Salamat, Maria, sa iyong pagbisang sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat
bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na magmamahal sa'yo. Sa araw-araw na maglusong ko sa buhay, ikaw lang ang saksit ng isang bantay. Dayuhin man ako ng lungkot at hirap, natanggulan kong lagi bingak mo't yakap. Salamat Maria, sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na magmamahal sa'yo. Salamat Maria, sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na magmamahal sa'yo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa at para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. O Maria, aming ina, ipinaglihing walang sala, ipanalangin mo kaming dumudulog sa iyo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng sa una-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. 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 Salamat po sa inyong mga panalangin. Salamat po. At alam ko, dinirinig tayong lahat ng Panginoon. Dalangin ko rin po kayo sa bawat sandali ng aking buhay. Salamat. Salamat. Awitin natin ang pasasalamat sa Panginoon. Salamat, salamat sa Panginoon. Aking pagmasdan, hindi ko maunawaan ang dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo.
Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kaibigan, ako ay may kalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. ang pag-ibig mo, Jesus, yung binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Sa piling mo. Salamat po sa lahat mga nagbigay niyan tsaka yung mga bumati. Salamat, salamat Panginoon. At ngayon po, babatiin ko na po yung mga nandito. Nako, nagpatong-patong na, hindi na natin alam kung sino dito ang nauna. So kung may mamimiss man pong babati, wag pong magtatampo ha. David De Sosa nanonood, hindi nagpunta dito sa bahay ko. Sister Malen Villena from Venezia, Italy. Sister Sandra Mercado from Milan, Italy. Sister Shine Lake ES, taga Doha, Qatar. Hello, thank you po sa pagbati. Sister Dina PC Jones, hello, kumusta po Sister Dina? How are you? Thank you po sa pagbati rin. Sister Miley Navarro, watching from Qatar. Si Sister Sosette Rojas from Venezia, Vicenza ba to? Italy. Sister Rosie Macalintal from Italy pa rin. Sister Rowena Alcala from Italy. Mina Bansuela, hello Sister Mina. Sister Marie Nolasco from Toronto, Canada. Sister Janet is watching. Sister Ceci girl, hello Sister Ceci. Thank you po sa greetings. Sister Luz Elera from Bahrain, hello. Brother Jimmy, thank you sa pagbati. Nanonood kayo ng oras sa Pinas. Galas 3 na ng umaga. Hello po sa inyo dalawa ni Sister Ellen Base. Watching from Milan, Italy. Yes, si Sister Ceci. Sister Bess Marasigan from London. Kumusta po mga taga London? Brother Rapi from Malta, Europe. Sister Gina Kihanyo
from Athens, Greece. Ay, nako, yan ang dalangin ko kanina kay Lord. Sabi ko, makarating sana ako Athens, Greece. Payagan ako ng bangko. Sister Flora Hernandez, thank you po. Sister Loida, Sister Gina uli, ayan, from Athens, Greece. Sister Flora Hernandez, kahilingan daw niya, bumalik na yung mga mahal sa buhay. Pagkaloob po ng Panginoon sa inyo ang inyong hinihingi. Sister Rose Abdullah from Toronto. Sister Linda Greda from Mandaluyong City. Sister Jeremy Mono from Dubai. Ayan, Brother Alex Sunga, hello, kumusta kayo? Thank you po. Sister Gloria Respicio from Madrid chapter. Sister Benelita Balmores. Ayan, ilayo daw tayo sa mga kalamidad. Amen. Sister Ellen Base, thank you rin po. Sister Merlita Guillermo from Madrid, Spain. Hello, kumusta po mga taga Madrid? Sister Ellen Bautista from Doha, Qatar. Thank you, Sister Ellen. Ito si Maria Victoria Peña Floria Maglunova, pagkahaba-haba ng pangalan. Maribic lang pala ang ending. Sister Ceci, Brother Ron, ang ganda po ng talk nyo kagabi na binanggit nyo po yung para sa aming mga single mother. Ay, opo, talagang pinagpapala ng Panginoon higit yung mga single mother. Totoo po sinabi nyo na dapat kaming maging malakas at matatag para sa pagpapalaki ng anak bilang isang single mother. Amen. Samahan po kayong patuloy ng Panginoon. Kung di ako nagkakamali, si Sister Ceci, nung napunta ako ng Milan, kayo ba may anak na lalaking maputi? Yung parang, kaya tayo may asawang British ba? Ewan ko, parang ganun, no? Yung may pogi yung anak ni Sister Ceci. Malaki na panigurado ngayon yan. Baka mag-aasawa na yan, Sister Ceci. Sister Rhea Takuboy from Montreal, Canada. Sister Lita, Dublin, Ireland. Yun, sabi nga niya, tama daw ang pagpapalaki ni Sister Ceci sa anak niya, values. Tama po yan, yung pagiging stricto, minsan, nakatutulong din yan. Watching from Sweden, si Sister Corazon. Si Martina Centino from California. Sister Cristina Divina, thank you daw sa deliverance from London chapter. Salamat din po, kapatid. Sister Mylene Navarro, araw-araw daw siya nakikinig ng words of God dito sa live stream natin. Salamat sa Panginoon at araw-araw po kayong nakakapakinig. Amen. Sister Benelita Balmores, Canada. Sister Chit Ricondolia, magandang gabi din sa iyo. Kumusta, Sister Chit? Miss you. Sister Janet Labaw, thank you, Brother Ronald. Palagi ako nanonood ng live stream. Amen. Napakabuti talaga ng Panginoon. Sister Miley Navarro, thank you po sa pagbati. Si Severo Salazar, mapagpalang gabi, happy birthday daw. Thank you po. Sama natin sa prayer yan. Si Maxima Soriano at si Rudy Soriano. Yan. Chari Camarino, thank you po, thank you. Sister Carmela Balana, hello. Si Brother John ba, nakakuan ngayon? Naka full screen ng TV. Sister Beth Saliba from Alaska. Maabot pala tayo sa Alaska. Share nyo po ito, broadcast natin sa Alaska, Sister Mel Gilusi Castro Season. Thank you po sa pagbati. Sister Elsa Mateto, isama daw natin sa panalangin yung kanyang ate na may lagnat. We will do po, Amen. Sino pa? Sister Carmela. Nagpapasalamat po ako sa Diyos na we met each other. Nako, maiiyak ako nito. Huwag niyo na akong paiyakin, dito sa Qatar. Otherwise, hindi ko po alam kung saan din po ako ngayon ang papuri para sa kanya. Amen. Naiiyak ka talaga. Huwag mo akong paiyakin. Ako na ko ngayon. Sensitive dahil birthday ko. Pero alam niyo, Sister Carmela, kasi kami yung halos unang nagkakilala dito sa Qatar nung nag-uumpisa pa lang ang gawain. Kaya kami niya sanggang dikit kahit na may pagkamasungit siya minsan, niintindi ko yan. O pag masungit din ako, iniintindi niya ako. I love you, sister. Yan Tayo may promotion nasaan na yun? Kanina pa ako umiiyak Dranuel, Brother Dranuel. Ano ba ito? Baliktad ba itong pangalan mo? Leonardo pa yata ito. Ginawa pang Dranuel, I love you to, Brad. Sister Donna Belano, salamat din po. Thank you. From Dublin chapter from Ireland. Sister Feli Islesi is watching from Switzerland. Thank you po sa inyo. Sister Pelisa Peria, happy birthday din po at maligayang kaarawan. Alam nyo, I would like to thank Sister Feli Peria. Siya po ang nanay ko dito sa Qatar at salamat po ng marami. Walang words na makapagsasabi ng lahat ng pasasalamat. Thank you, Sister Peli. Mahal po kita.
Iyan ang nanay ko dito eh. Kung may nanay ako sa Pinas, may nanay din ako sa Qatar. At yung nanay at tatay ko sa Pinas, hello Nay, hello Tay, kumusta po? Kailan tayo mamasyal? Quarantine kayo. Sister Julie from Riyadh. Hello, Sister Julie. Sister Rani, kumusta ka? You're watching again. Thank you, Sister Rani. Pray for me, pray for me. Watching from Switzerland, si Sister Peli. Yung naghatid sa akin sa train niya, hindi ko makakalimutan. Alam nyo, ako yung tao siguro na kahit maliit na bagay, hindi ko makakalimutan talaga. Lalo na mga love na love ko. Sister Lina Manzano. Hello, Sister Lina from Milan, Italy. Kung ako nagkakamali, si Sister Lina yata yung sumundo sa akin dati sa hotel na nagpunta ako ng Milan. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong, ha? Pero hello po, Sister Lina, kumusta kayo? Brother Edwin Silerio from New Zealand. Brother, kumusta po? Brother Eric, nakita ko rin, nanonood, nandito. Magkaiba kasi yung lumalabas sa tablet tsaka lumalabas dito, kaya hindi ko mabati yung iba. Inaanak, Abilene! Thank you nga pala sa doon sa lahat ng binigay nyo sa akin, sa dance ministry, sa music ministry, lahat ng ministry. Maraming salamat po. Mahal ko kayong lahat. Ano pa? Dami Hindi ko na mabasa lahat. Si Chabebe sa Pilipinas. Hello, Chabebe. Kumusta ka? Sister Genesis, Sister Socorro and family. Hello, thank you po. Maraming salamat po dun, Tsaka kila Juana, inaanak. Thank you. I love you, mga inaanak, Ayan. Sino pa? Sila Niji. Hindi ko nakikita nagpaparamdam dito itong mga inaanak ko dito, sila Niji. Hindi man nagko-comment, Hello, Niji and Jeff. I love you both. Si Christina Divina. Hello from London. Kumusta po kayo? God bless you po. Sino pa bang di ko nabati? Ang dami. Hindi ko na makita. Sister Michelle Samoranos. Hello, Sister Michelle. Thank you for inspiring words. Sino pa? Si Sister... ano pangalan nito? Si Sister Ross. Hello, ng choir natin. Kumusta, Sister Ross? Mahal ko po kayo. Brother Reyes, hello. Kumusta po? Janet Labaw. Nabati ko na to. Gerald Picar. Hello, Sister. At yung Dato family. Sister Lisa and Brother Dante. Mahal ko po kayo. Brother Yeb Edulsa. Thank you very much po. Thank you sa lahat ng blessing. Thank you sa Panginoon. Jeffrey. Inaanak ko. Manuel Cortez. Thank you. Sino pa ba hindi natin nabati? Baka may maiwan tayo. Sister Miles de la Cruz. Hello, Sister Miles. Alam niyo, inaaya ko nila Sister Miles. Paghahanda daw nila yung birthday ko doon sa bahay nila. Kaya lang sabi ko, bawal lipat bahay ngayon. Baka mabagansya tayo. Kaya sana pagkatapos ng birthday ko, makalabas tayong lahat. Amen. Brother Odi watching din. Hello, Brad. Kumusta po? Donna Belano, from Dublin, Ireland. Ayan. Hello sa inyo. Sister Connie Pangkito, may BFF. Hello, kumusta ka? Sister Melinda, kumusta aking BFF? Sister Lali, kumusta po BFF? Ayan, sino pa ba mga BFF ko? Maraming salamat po. Namimiss ko na ang ating samahan, ang Team Sawi sa pag-ibig pero mapagmahal. Wow! Sister Lali, kumusta ka na dyan sa Wakra? Pasyalan mo ako minsan pag medyo medyo hindi na stricto. At sa lahat po na mga hindi ko nabati, na mga nagmamahal sa akin, tsaka mga kaibigan natin, thank you very much po sa inyong lahat. Maraming salamat po mula sa aking puso. Always wear your miraculous medal, and pray Psalm 91 para lagi tayong protektahan ng Panginoon. At i-share nyo po at i-like ang live broadcast na ito. At after nito, i-share nyo pa rin siya. Yung sinabi ko sa inyo kanina, punta kayo sa Play Store, i-type nyo yung Chosen, manood kayo doon. Napakaganda ng mga mapapanood yung episode ng Bible tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Bago tayo magwakas, ating closing prayer, taas natin sa Panginoon ang Oratio Imperata, ang panalangin para wakasan na ng Lord ang COVID-19. Sama-sama po tayong manalangin. Oratio Imperata laban sa paglaganap ng COVID-19. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya sa sakit na dulot ng COVID-19
na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinanapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit na dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesukristong anak mo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Birheng Maria, aming ina, ipinaglihing walang sala, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. At ang tampok na santo sa araw na ito, San Benjamin, ipanalangin mo kami. Muli, natapos na naman po ang ating 1 oras at kalahati na pagsasama-sama para sa ating programa ng Unang Salmo. Ito po ang programang nalikha dahil sa quarantine. Kaya tayo nagkaroon ng pag-live na ganito. Dito ito nagkaroon ng ng pagsasakatuparan at nabuhay. Kaya naman, mga kapatid ko kay Kristo, maraming salamat po. Sister Lina Mansano, tama pala. Kayo nga po yun. Yung sumundo sa akin sa Milan. Thank you po. Thank you sa inyong lahat. At sa mga hindi ko nabati, pasensya na kayo. Yung iba kasi ayaw lumabas. Nawa po ay magkasama-sama pong muli tayo sa mga susunod na araw. If ever bukas po, magla-live ako ulit kung lolobi ng Panginoon. Pero kung hindi ako makapag-live bukas, ang susunod ko pong live na ay sa araw ng Biyernes, 10:30 ng umaga, Qatar time. Kaya po, samahan tayo lahat ng Panginoon. Maraming salamat po. Brother Ronald po from Doha, Qatar. Mahal ko po kayo. God bless us all. Amen and amen. Pasalamatan siya si Jesus sa araw na ito, buhay na anong sila, ipatulog niya sa pinan. Alas 7 na, baka ka mahuli sa eskwela. God bless, Sister Dina. Sumasakay patungong sa isang Biblia. Share and like this broadcast. Ay si Jesus, ang tsuper ng buhay. Dito ka sumakay, gasolina'y panghabang buhay. Yanin mo ay sulit, pagkat patungong langit, hindi pwede ang sumabi. Brother Rai, kumusta? Yung Sister Wife.